Alright, for today's video is featuring ho natin ang Chinatown of Davao City. Since ang Davao City ngayon is mas lalo siyang naging hotspot, or ibig sabihin mas lalo siyang umiinit ngayon sa usaping pangpolitika sa Pilipinas at sa buong mundo, kasi dito na naman talaga nagmumula ang mga Duterte family. And Davao City, despite sa paninira ng mga kalaban sa politika nitong mga Duterte, ay nananatiling matatag ang Davao City pagdating sa usaping pang-ekonomiya, negosyo, kaligtasan, lahat So maraming mga parangal award na nakuha ang Davao City, kung hindi man number 2, number 1 So basta marami. Parang must visit city, number 1 must visit city sa buong Pilipinas, safest city, cleanest city, 5th largest city in terms of GDP, number 9 richest city in terms of assets, and napakadaming mga largest city in the Philippines in terms of land area, largest city, number 3 largest city in terms of population. So napakaraming mga award na nakukuha ang Davao City, mapa private or government institution man ito. So talagang Davao City is ganyan siya kainit, ganyan kasikat, grabe yung clout. So Davao City ang basta lahat na lang, it's the other way around kung gusto mong sumikat, pwede mo dalawa lang gawin mo purihin mo ang Duterte at tawag na ito, siraan ang mga Duterte, ganyan lang So syempre, good or bad, publicity is publicity, tama ba? Anyway, so yun lang Davao City, Chinatown. Well, ano ba meron sa Chinatown na to dito? Bakit tayo i-feature ho natin? Kasi nga diba sa Pilipinas, maraming mga Pilipino. We're 125 million or 115 million. Ganyan kadami ang Pilipino, pero hindi lahat nakapunta ng Davao City sa kadahilan ng marami, Maaring hindi nila maiwanan ng negosyo, maaring nasa ibang bansa, maaring hindi nila alam paano pupunta rito, or takot sila, or ibig sabihin is wala silang chance, Maraming mga rason bakit sila makapunta dito sa Davao City, pero mahal na mahal nila ang mga Duterte. Mahal na mahal nila ang mga taga Davao, and gustong-gusto nila ang Davao City base sa kanilang nakikita sa social media, sa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, o kung saan pa man yan. Well, dito ngayon, isa to sa magiging parte ko bilang isang Davaoenyo. Isa to sa magiging natin, parang contribution. As Davaoenyo, wala man tayong kumbaga maliban sa pagsunod sa mga batas na ipinapatupad ng mga Duterte sa Davao City, maliban sa pagiging law-abiding citizen ho natin as contribution nga, pakikiisa sa hangarin ng mga Duterte na isa sa pinakamagandang syudad sa buong mundo ang Davao City, o pinakadisiplinado ang Davao City. So isa rin to sa naisip ko rin paraan i-share ang lugar ng aming syudad sa Davao City, kung gaano ito kaganda, kalinis, ka-peaceful, ka-organized, or gaano ito ka payapa, walang mga road rage masyado dito. Yes, meron, pero very limited, gaya nun, di ba? Anyway, so andito tayo ngayon situated sa Chinatown of Davao City, the largest Chinatown of the Philippines. Yes, the largest, It consists of 5 barangays. Sa population, I don't know. So maaaring largest Chinatown in Philippines din ang Davao Chinatown. Well, despite sa napakalaki at napakaraming tao sa Davao City, we're nasa 2 million population ng Davao City, In fact, third largest city ang Davao City in terms of population. Pero kita nyo naman ang lugar dito sa Davao City, sa Chinatown. Kung i-compare nyo sa Chinatown ng Manila, sa City of Manila, sa lugar ni Yorme, talagang iba ang lugar na to dito. Wala kang makikitang basura, wala kang makikitang kalat, wala kang makikitang mga kung saan hilira ng mga paninda. Although may mga ambulant vendors tayo dito, pero ambulant, ibig sabihin ho nun ay ganyan yan. Tapos malinis, disiplinado nga talaga sila, well trained ba, na hindi pwede magkalat, hindi pwede magtapon ng kung saan ng mga basura, di ba? Anyway, so lakad tayo dito. Ang kalye pala natin kinatatayuan ngayon ay Governor Salis. Yan, Governor Salis. Nasaan na yun? Governor Salis Street, and ito naman ang Monteverde. So bali dito sa Chinatown, ano bang ginagawa ng mga ano bang mga sinasadya at pinupuntahan ng mga tao dito sa Chinatown? Ang unang-una, para mag-grocery, mamimili ng mga grocery, dito mag-haul para paninda sa pang-retail business nila, ng mga sari-sari store, may mga tindahan. So dito mamimili ng mga pagkain, lahat-lahat na kailangan ng mga suki customer. Pangalawa, may mga dito, yung mga heavy equipment, meron ba para sa mga pang-calibration, ganyan, mga pyesa ng mga sasakyan. Marami dito sa Chinatown, lahat makikita mo na dito.
Well, ang mga bangko, marami din, no? Isa rin to sa may pinakamaraming bangko. Itong kali natin nilalakaran ngayon, it's Monteverde. So, yun na, pinakita na sa inyo anong hitsura ng, ng Chinatown. Despite of paninira ng sa mga Duterte, ang syudad nila na kung saan sila nagserbisyo ng ilang dekada ay makikitang maayos, disiplinado, organisado, kahit paano, no? Ang mga tao naman ay nagkakaisa din, kumbaga supportive, very supportive kami dito sa mga Duterte, na yun na nga pahalagahan, no? At iingatan ang syudad na kanila din kahit paano pinaghirapan din. Oo. Tingnan mo si Tatay Digong ando na sa The Hague, di ba? Baling makulong siya. Sabi nga talaga, di ba, I don't care if I rot in hell as long as my citizens or my netizens or my people will live in paradise. Parang ganun sabi niya, di ba? Naalala niyo ba yun? Okay, so ano lang, naglalakad tayo dito. So, hindi siya kailangan i-compare, pero just see the difference. Kayo nang bahalang humusga, kayo nang bahalang mag-interpret sa video. Kayo nang bahala, no? Kung totoo ba, legit ba? Kasi ang mga taga Davao ng mga vlogger, pinagsabihan na bayad, pinagsabihan kami na, I don't know, hindi naman sila kasama. Pero parang meron pala, may mga nagko-komento dyan sa comment section na bayad ka kasi, gaya ganyan, puro ka papuri sa mga Duterte. Hindi ako bayad. Hindi ako bayad, ha? Chinatown. Hindi ako bayad, sadyang ano lang talaga, talagang worth it lang talaga na, kumbaga, ano ba, in return, no? In response. Oo. So, maraming thank you sa mga Duterte by words. So, maraming thank you by action. Gaya nito, di ba? So, gagawin natin is i-share natin, i-promote natin ang Davao City. Actually, wala pa, hindi pa nauso ang social media sa mundo, no? Hindi pa nauso yung vlogging. I started traveling since 2007. 2006-2007. So ako yung nag-i-explore na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, and every time na meron mga kasalamuha, mga kakilala, ng mga kaibigan, katrabaho, ganyan, magiging kapitbahay at mapag-alaman na ako'y taga Davao, aba, agad-agad yan, kinukumpirma, hala, taga Davao talaga, taga Davao ka? Uy, ganda daw dun. Mura daw mga prutas, masasarap daw. Tapos marami daw mga isda, seafoods. At saka matatapang daw mga Duterte. Totoo ba? Yun yung mga ganong yung ganong mga katanungan. So syempre, dahil nga sa ako'y taga Davao, kinukumpirma sa akin. So yun naman, nasabi ko, oo, sadyang maganda ang Davao City. At hindi ko pa alam na Davao City pala ang isa sa pinakamalinis. Oo, that time. Kasi hindi ko pa talaga masyadong naikot ang buong Pilipinas, no? So ngayon, masasabi ko na talagang legit na malinis ang Davao City. Organized. So may mga vendors naman sila, pero kami dito, pero hindi sila kalat. Oo. Hindi dugyot, ganyan. Anyway, so yun ang kumpirmado. Sabi ko, yes, Davao City ang magandang Davao. Mura nga ang doon, mga prutas. Manawa ka na lang. Tapos yung mga Duterte naman na matapang, sabi ko, matapang talaga yung mga yan, pero may puso. Matapang yan sila sa mga tarantado, matapang yan sila sa mga law offenders, no? Or law violators matawag dyan. Matapang yan sila, talagang wala silang sasantuhin, mga pasaway sa lipunan. Pero kapag ka estudyante ka, nag-aaral, oo, makita ka nilang naglalakad sa kalye, isasakay nila yung mga estudyante pauwi, lalo pag gabi na, dumidilim na, may puso sila ang mga Duterte. Oo, malaking puso meron sila para sa mga mahihirap, para sa mga kawawa, bata, matanda, mga estudyante, lalo sa mga babae. So grabe yung nila, grabe yung puso nila sa mga yan. Kaya nga kapag ka mayroong balitang ginahasa, ganoon, talagang durog na durog yung mga yan, yung mga Duterte na yan, durog na durog ang mga puso nila. Oo. Hindi na natin makikita ang umiiyak kasi nga strong, you have to be strong. Kailangan ipakita as a leader, no? So kailangan ipakita mo na firm ka, fierce ka. So, pero deep inside, ano yan sila, broken hearted yung mga yan dahil nga malungkot ang balita na mayroong bata na galing sa eskwela. Tapos pagka uwi, di na nakarating ng bahay, kinabukasan, natagpuan na sa kung saan, di ba, ng mga talahiban, mga masukal damuhan. Dahil nga na lapastangan, no, inabuso ng mga kriminal. Kaya galit na galit ang mga Duterte sa mga ganyang mga uri ng mga tao, yung mga kriminal na mga ganyan. Kaya yes, matapang talaga. Pero mabait naman, napakalaki ng puso para sa mga mahihirap, mga kawawang walang kalaban-laban. Kaya karamihan, no, majority sa kailang mga batas dito ay talagang number one beneficiary is yung mga kababaihan at mga kabataan. For example, yung VAUSI ba yan? Basta yung Violence Against Children and Women's. Sa mga hindi nakakaalam, Davao City nagsimula pala yan. Oo, galing. So
So marami pala talagang benchmark sa Davao City or dito nagsimula, dito pinanganak at ginaya, no? Inadapt ng ibang mga lungsod. For example, yan ang Bausi. Tapos yung Malasakit Center, meron na rin Malasakit Center ngayon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Salamat kay Senator Bongo. Anyway, yun lang ha. Chinatown ang topic natin sana. I mean, Davao City, no? Whatever. Basta Davao City, Chinatown. The largest Chinatown. The biggest Chinatown in Philippines. Pero organized. Hindi siya dugyot. Ang galing. So, sirain na lang mga Duterte. Yes, pwede na lang sirain. Hanggat kaya nila. Gamit ang mali-malitang pera. Gamit ang mga trolls na mga din, walang mga prinsipyo, no? At mga vlogger din na mabayad. So, samantala ang mga taga Davao City were more than 2 million people na willing mag-defend at magpakita ng mga proof and evidences, no? Kaya namin ipakita na mali sila at sa kailang mga paratang na Davao City is dangerous, kagaya ng sinabi ni Trillanes. Dangerous siya pagpunta dito kasi pwede siyang batuhin ng balat ng Dorian. So that would be all. Thank you for watching. Bye bye, ingat. Mamaya pa lang konti or right after nitong vlog na to ay mag-upload na ako isang video na featuring NCCC Mall of Davao sa pinakalumang mall sa Davao City sa Yango rin. So heads up mga taga Davao ha. So yan po yung pag-usapan natin mamaya. Itutur ko kayo sa loob at kumustahin natin update mamaya ang NCCC Mall. Pero this time meron muna akong puntahan.